Mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon, hindi ako makatulog dahil sa naging pag-aaway ko, okay? O kaya naman, ako ay yung hindi mapatawad na aking mga magulang. Minsan, ang iniisip ng iba, paano natin mapapatawad ang ibang tao ng lubos? No? Malaki ang kasalanan ko. No? Papatawarin kaya ako ng Panginoon? Ikaw ba ay naghahanap ng kapayapaan sa iyong buhay? At hindi mo alam kung ano ang makikita at kung ano ang iyong gagawin. So umagang ito, ating tutunghayan ang mga pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan na nagbibigay ng pag-asa sa ating pong buhay. Kaya huwag kayong aalis, ako ang iyong Kuya Bong at ikaw ay nakikinig sa programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Magandang umaga, tayo po ay focus ulit tayo sa ating pong pag-aaral ngayon at mga kaibigan, nais kong batiin kayo ng isang mapagpalang umaga sa umaga pong ito. Ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay kung paano natin mauunawaan na tayo ay magpatawad, no, sa ating pong buhay. Minsan tayo ay nakakaranas na tayo ay hindi nagiging mapayapa dahil sa marami ang mga iniisip natin ng mga tao na mga nakaaway siguro natin o yung mga tao na nagkaroon ng sama ng loob sa atin. Ang focus ng ating pong text ngayon ay galing po sa Ephesians 4:32. Ang sabi dito, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. No, napakaganda po na binanggit po dito. Maging compassionate daw. Mabait daw po tayo at mahabagin sa isa't isa na nagpapatawad po tayo gaya ng pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos kay Hesukristo. No? Now, ang ating pong iisipin ngayon, mga kapatid, ay kung paano tayo magpatawad. Minsan, naisip natin pagka humingi ng tawad ng isang tao, sige, papatawarin kita, pero huwag ka lang magpapakita sa akin. No? Yan po ang iniisip ng iba. Toong pagpapatawad po kaya yun. No? Sige, papatawarin kita, pero hindi na kita kakausapin. No? Ganyan po ba ang pagpapatawad? Alam niyo po, kapag tayo ay nagpapatawad, we become free. No? Tayo po ay nagiging free. Kaya nga, ang ating acronym sa umaga pong ito ay FREE. No? I-spell nga natin yung free. F-R-E-E. So, F, forgive. R, release. E, embrace. And E ulit, experience. No? So, yan po, mga kapatid. So, kung meron kayong inyong talaan ninyo or notebook, no, ilagay niyo po yung word na free. At yung F po dyan, forgive. Yung R po dyan, release. No? Yung E dyan, yung unang E ay embrace at saka yung sunod na E ay experience. No? So, paano? Puntahan po natin yung unang F. F ay forgive as God forgives you. Oh, parang napakahirap yatang gawin doon. Magpatawad daw po tayo gaya ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang papatawad ay nagsisimula sa pagkilala kung paano tayo pinatawad ng Diyos ng lubusan at walang kondisyon. Pinapatawad po natin ang iba, no? At hindi dahil sa karapat-dapat sila, kundi dahil pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos. Yan. Yung pala po mga kapatid, hindi po pala tayo magpapatawad at ang ating basihan o ang ating standard ay yung mga pagpapatawad ng mga tao sa paligid. Ang standard po pala natin mga kapatid ng forgiveness ay yung pagpapatawad sa ating Panginoon. Which is, if we confess our sins, ang sabi sa atin, He is faithful and just to forgive us our sins. Now, Colossians 3:13, ito po yung unang text natin. Sabi po dito, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive
as the Lord forgave you. No, almost the same with po nung text natin sa kaninang Ephesians 4:32 na be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Kaya nga dito sa Colossians, magtiis daw po tayo mga kapatid, no? Na sa bawat isa't isa, pagtiisan daw po natin, baka na pagtiisan ng word na binanggit dito mga kapatid. Yan po talaga no? Bear with each other. No? At patawarin po natin ang bawat isa. Kung sino daw man mga kapatid, ang mayroong hinaing laban sa sino man, magpatawad po tayo. At ang basihan po daw natin ang ating pong pagpatawad, mga kaibigan, ay yung kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon. Okay? Ang ating Panginoon ay nagpatawad sa ating pong mga kasalanan. Ang patunay niya na tayo po ay pinatawad sa ating mga kasalanan ay yung ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang tayo ay iligtas sa ating po mga pagkakasala. Kaya ang unang text, ang text po na ito galing sa Colossians 3:13 ay nagpapaalala po sa atin, mga kapatid, na let us forgive each other as God, as the Lord has forgave us. Sa Psalm 103:12, ito po ang sabi, as far as the east is from the west, so far as He has removed our transgressions from us. No? Yun daw po mga kapatid, ano daw ang isa sa mga pinapakita ng ating Panginoon, gaano kalayo daw itinapon ng ating Panginoon ang ating po mga kasalanan. Kung gaano daw po kalayo ang silangan sa kanluran. Gayon din inaalis po daw sa atin ng ating Panginoon ang pagsasalangsang natin, yung kasalanan natin. Hindi ba po tayo nagkakaroon ng napakagandang kalooban mga kapatid dahil tayo ay makasalanan. At iniisip natin, at yung sinasabi ng kaaway mga kapatid. Sinasabi ng kaaway, hindi kayo, masyado na kayong madumi. Masyado na kayong maraming kasalanan. Hindi na kayo papatawarin ng Diyos. Pero eto po, wag po kayong maniniwala doon sinasabi ng kaaway. Wag kayong maniniwala doon sa sinabi ni Satanas na hindi kayo papatawarin ng ating Panginoon. Dahil eto, patunay. Pangako ng ating Panginoon sa mga awit 103:12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inialis ang ating mga pagsalangsang sa atin. Kaya nga po napaka-importante na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Sa una mga kapatid, forgive as the Lord forgives. Sabi ni C.S. Lewis, to be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you. Ang pag-ibig daw po mga kapatid, to be a Christian, ang ibig sabihin daw ay patawarin po natin yung hindi mapatawad. Dahil sa tayo rin mismo ay hindi mapapatawad sana pero tayo ay pinatawad ng ating Panginoon. Si George Herbert, ito naman po ang sabi niya, he who cannot forgive breaks the bridge over which he himself must pass. Naintindihan po natin mga kapatid, siya daw po na hindi makapagpatawad ay sinisira niya yung tulay kung saan siya mismo ay dapat dumaan. Napakaganda po ng example na ito. Kaya nga, kung gusto nyong makatawid doon sa tulay, kailangan natin po mga kapatid ay panatilihing nakatayo yung bridge sa magitan ng ating pong pagpapatawad doon sa mga taong nagkakasala sa bawat isa o sa atin, mga kaibigan. Kaya nga, ito po mga kapatid, yung una, mga kaibigan, forgive as God forgives you. Pangalawa, yung binabanggit po dito, yung R, dahil ang focus natin ay, ano yung word na yun? Free. F-R-E-E. R. Release the burden of resentment. Palayain daw po natin yung pasan ng ating kalooban, ng sama ng loob. Ang paghawak po natin mga kapatid sa hindi pagpapatawad
ay naghuhukay sa atin, sa emosyon, sa emosyonal natin at sa spiritual na pagkakaalipin. No? Ang tunay na pagpapatawad, mga kapatid, mga kaibigan, ay nagsasangkot ng pagpapakawala ng sama ng loob at pait. Yan po daw ang tunay na pagpapatawad. Yung pinapakawalan po natin yung sama ng loob natin at pinapakawalan natin yung pait natin. Minsan inisip natin, sige, papatawad na kita. Pero every time na makita natin yung tao, nandun pa rin sama ng loob natin. No? Every time na makita natin yung tao, nandun pa rin yung pait. Alam niyo po, ang nagiging problema, mga kaibigan, kaya lagi nating naaalala yan. Dahil sa yung pa yung binabanggit natin, kunikwento natin sa ibang mga tao, ay ganito yung ginawa niya sa akin, ganito yung mga sama-sama niya sa akin. So ano ang nangyayari? Lagi niyong nire-remind yung sarili ninyo, no, na maalala no, yung mga hindi magagandang mga nangyari. Hindi niyo pinapakawalan yung sama ng loob, hindi niyo pinapakawalan yung pait. Kaya napaka-importante ating pagtuunan ng pansin, mga kapatid. Sa Hebrews 12:15, sabi dito, see to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Hebrews 12, ito yung pangako ng ating Panginoon at advice sa atin ng ating Panginoon na tiyakin daw po natin, mga kapatid, na wala sa atin, no, na magkukulang sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. No? Walang mapait na ugat. Yung bitter root grows na tumubo, mga kapatid, upang magdulot ng kaguluhan at mahawahan ang marami. Huwag po nating hayaan na mayroong mga sama ng loob na patuloy na nag-grow, no? Na umuusbong at lumalago sa ating pong mga puso. Yan ang advice sa atin ng ating pong apostle na si Paul. Now dito naman sa Matthew 6:14-15. Ito po ang sabi, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others of their sins, your Father will not forgive your sins. Meron pala, mga kapatid, na kondisyon. Malinaw na malinaw dito sa Matthew 6:14-15. No, kailangan daw po nating patawarin ang ibang tao na nagkasala sa atin. Kailangan po nating patawarin sila dahil ay pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos. Pero isang pasubali na binabanggit dito, ngunit kung hindi ninyo patawarin ang iba sa kanilang mga kasalanan, hindi rin tayo papatawarin ng ating Ama na kung saan tayo nagkasala rin naman sa Kanya. So ano daw po ang prerequisite? Kung gusto nyo na kayo ay patawarin ng ating Panginoon, patawarin nyo rin na ang inyong kapwa. Okay? Pero hindi ba kailangan pa na punta muna tayo, magpatawad muna tayo? O mga kapatid, ang kapangyarihan ng ating Panginoon nang siyang magbibigay sa atin na tayo po ay magpatawad sa iba. Ang pinaka-importante, let us go first to God and ask for forgiveness. Okay? At para maranasan po natin ang pagpapatawad ng ating Panginoon, hilingin din po natin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng kalakasan na tayo po ay magpatawad sa iba. Dahil kung sa sarili po nating kalakasan, hindi po natin magagawa na tayo po ay magpatawad. Sabi ni Paul Boes, forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future. No? Hindi man mabago, no, ng ating pong pagpapatawad ang ating nakaraan. Ito naman ay nagpapaganda at pinapalaki nito ang ating pong hinaharap. Kaya nga kailangan tayo ay magpatawad. Sabi ni Marianne Williamson, unforgiveness is like drinking poison yourself and waiting for the other person to die. Pwede ba yon? Ikaw yung uminom ng lason, tapos hinihintay mo na yung ibang tao ang mamamatay.
O, yan daw po ang hindi pagpapatawad. Kapag tayo daw po ay hindi nagpapatawad, ito po ay katulad ng umiinom tayo ng lason para sa sarili natin at hinihintay natin yung iba na sila po ay mamatay. Napakagandang example na binigay ni Marian Williamson. Kaya napaka-importante po mga kapatid. Kung gusto nyo mabuhay ng payapa, kung gusto nyo magkaroon ng magandang buhay, kailangan po ay maging mapagpatawad tayo. Forgive and forget. No? May mga pagkakataon yung mga taong nakagawa ng masama sa atin, sila ay masaya na, nagliliwaliw na sila, pero tayo, dahil iniisip pa natin yung hindi magandang nangyari, nagmumukmuk pa tayo. No? At sino nagdududa? Ay sino ang nagdurusa mga kapatid? Tayo yung nagdurusa. Okay? So yung ikatatlo mga kapatid, letter E, embrace reconciliation, no? When possible. No? Kapag tayo po ay, ito man ay mga personal ang ating pong mga pagpapatawad, madalas mga kapatid, ito ay nagbubukas ng mga pinto ng pagkakasundo kapag tayo po ay nagpapatawad. Ito ay hindi laging garantisado, ngunit ang pagpapatawad ay nagbibigay daan para sa maibalik, mga kapatid, yung relationship, no, ng parehong partido na naghahanap ng kapayapaan. Kaya nga po, kapag tayo po ay nagpatawad, pinapakita po natin na gusto natin na magkaroon ng kapayapaan. Yung ibang tao, ganun din po, ang kanilang gusto. Sino pa naman ang ayaw na magkaroon ng kapayapaan sa buhay natin? Na walang iniisip na iba na parang hindi ka makatulog dahil sa hindi magandang relationship. Tayo po, gusto natin na tayo po ay magpatawad. Kaya nga, embrace reconciliation. Huwag nating pagtuunan ng pansin yung hindi magandang nangyari, kundi ang pagtuunan natin ng pansin ay kung papaano tayo magkaroon ng pagkakasundo. So, letter E, embrace reconciliation. Sabi po sa Romans 12:18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Okay? So kung hanggang maaari daw po, hanggang ito ay nakasalalay sa inyo, mabuhay daw tayo ng payapa sa lahat. Mas maganda po mga kapatid, di ba? Paggising mo, wala kang iniisip na magiging problema sa mga taong daupang palad mo nung nakaraang araw. Dahil sa pagpumunta ka sa opisina, maganda, masaya lahat, no? At kapag ikaw ay pumunta sa isang lugar, ay masaya ka pa rin, payapa ka pa rin. Hindi ba natin gusto yung ganyan? Alam niyo po kapag nagkaroon kayo ng mga sama ng loob, let us always look for reconciliation. Let us always look for forgiveness. No? Sabi sa 2 Corinthians 5:18, all this is from God, who reconciled us to Himself through Jesus and gave us the ministry of reconciliation. Lahat po ito, mga kapatid, ay mula sa ating Panginoong Diyos. No? Yung mga pagkakasundo, ito po ay galing sa ating Panginoon, sa mamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang nagbibigay po sa atin ng ministeryo ng pagkakasundo. Kaya wag po nating pagdudahan ng ating Panginoon. Let us ask always for strength that we may have forgiveness. No? And we may give forgiveness. Yan. Sabi po ni Mark Twain, isa po sa mga writer, forgiveness is the fragrance that the violet sheds on the hill that has crushed it. Napakaganda po nung binigay na kapareho ng ating teksto o ng ating binasa na quotation. Ano daw po? Forgiveness, ang pagpapatawad po daw mga kapatid ay halimuyak na ibinubuhos ng isang violet. Ito po ay isang bulaklak, no? Sa sakong na dumurog nito.
Ang violet daw po mga kapatid, ito ay mabango actually. No? Kapag ito ay nandyan lang, ay medyo mabango siya pero hindi yun talagang humahamlimuyak. Pero kapag ito po ay naapakan o nadurog, mas nagbibigay pa po ito ng halimuyak. No? Ito, dito hinalintulad ni Mark Twain yung pagpapatawad. Na kahit daw po pala tayo ang nadurog o tayo ang nasaktan, kapag tayo po ay nagpatawad, ay parang tayo yung nagbibigay ng fragrance, no? ng magandang halimuyak, no? Doon sa paligid. So, ano po ba ang mas gusto natin? Tayo yung pinanggagalingan ng fragrance o tayo yung nilalayuan ng mga tao dahil hindi maganda ang amoy na lumalabas sa atin? Napaka-importante po niyan. No? Sabi naman ni Desmond Tutu, reconciliation is more beautiful than revenge. Talaga po, totoo po yan. Yung reconciliation, mas maganda po yung pagkakasundo kaysa po sa paghihiganti. Kaya nga, no, ating pagtuunan ng pansin nito mga kapatid. Minsan, iniisip natin na okay, mas okay na rin ako basta gusto ko makaranas din siya ng hirap ng buhay. Minsan yung iniisip po natin, no? Minsan mas higit pa. May mga word tayo katulad ng word na karma, no? Iniisip natin, basta makarma na siya. Yan po ba ang dapat? Na kapag may hindi magandang ginawa sa atin, ang iniisip natin, pinapanalangin natin, karma. Mga kapatid, hindi po yan ang gusto ng ating Panginoon. Kapag tayo daw po ay ginawa ng masama, ang kailangan daw po natin gawin ay magpatawad. Let us embrace reconciliation. No? Embrace po natin yung, yakapin po natin yung pagkakasundo. Yan ang nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, na magkaroon tayo ng pagkakasundo. No? At ito po mga kapatid, ay napakaganda na binigay nitong si Desmond Tutu. Reconciliation is more beautiful than revenge. No? Kaya nga, sa ating pong buhay, doon sa letter E, no? E ay kailangan po ay embrace, no? Reconciliation. At yung pang-apat na E, mga kapatid, mga kaibigan, yung E ay experience freedom through forgiveness. Kalayaan po ang pinag-uusapan dito mga kapatid. Damhin daw po natin mga kapatid ang kalayaan sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya po mga kapatid, mga kaibigan, sa atin mula sa emosyonal na pasanin at nagbibigay sa atin ng mga karanasan na tunay na kapayapaan at paggaling. Kung kayo ay nagkakaroon ng hindi magandang buhay, no? Masamang-masama ang iyong kalooban kapag tayo daw po ay nagpapatawad. Nararanasan natin yung kalayaan. Nararanasan po natin ang kapayapaan, ang pagpapaalam ng pagbabago sa ating puso ay nanunumbalik po mga kapatid. Yung ugnayan natin sa ating Panginoon at ugnayan natin sa iba. Di ba po, napakaganda. Minsan, nasisira yung relationship natin dahil sa nagkaroon tayo ng di pagkakaunawaan. Kapag tayo po ay nagpatawad, ay mararanasan po natin yung kalayaan. Manunumbalik, no? Manunumbalik yung magandang relationship natin doon sa tao, no, na nagawa natin o nakagawa sa atin ng hindi maganda. Sa John 8:36, ito pong sabi, so if the Son sets you free, you will be free indeed. No? Kapag tayo po ay pinalaya ng anak o ang ating Panginoong Jesucristo, tayo daw po ay magiging malaya. At sa pamamagitan ng pagpapatawad, we become free. Free from what? Free from the bondage of sin. No? Free from feeling guilt kapag tayo po ay nagpapatawad. Kapag tayo po ay nagpatawad doon sa tao, hindi na natin po iniisip yung mga sama ng loob na atin pong naisip sa Kanya. At kapag wala po tayong sama ng loob, no, tayo po ay nakakatulog ng ayos sa ating pong buhay. Kaya nga,
Sa Galatians 5:1, ito po naman ang sabi, "It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery." No? Para po sa kalayaan ay pinalaya tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Maging matatag daw po tayo. Kung gayon ay wag daw po nating hayaan na mapasa muli, no, bumalik ulit, no, yung ating pong mga burden sa ating pong buhay, yung mga tinatawag na pamatok sa ating pong buhay, yung pagkaalipin, huwag nating hayaan bumalik po ito, mga kapatid, kundi panghawakan natin ang kapayapaan ng ating Panginoon. Ang sabi ni Nelson Mandela, no, isa po sa naging presidente ito or naging leader ito ng Africa. Sabi niya, forgiveness liberates the soul. It removes fear. That is why it is such a powerful weapon. Talaga po, mga kapatid, very powerful ang forgiveness. Kapag tayo daw po ay nagpapatawad, ito po ay nung nagpapalaya sa kaluluwa natin. O, tinatanggal nito yung lungkot. Kaya ito po ang pinakamalakas na sandata. Si Suzanne Somers, ito pang sabi niya, "Forgiveness is a gift you give yourself." Kung gusto niyo pong maging masaya, no, kailangan po ikaw ay maging mapagpatawad. Ito po ay isang kaloob na binibigay natin, yung regalo natin sa ating sarili. Kung ano ang pinakamagandang regalo na maibigay mo sa sarili mo ay yung pagpapatawad. Ito po ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating pong buhay. Kaya mga kaibigan, no, itong apat na ito na binabanggit po natin, F, forgive as God forgives. R, release the burden of resentment. E, embrace reconciliation. And E, experience forgiveness. Yang apat na yan, tandaan po natin, mga kapatid, at magbibigay kalayaan sa bawat isa sa atin. So, nais mo ba na ang buhay mo ay maging payapa? Matulog, no, ng mapayapa, no? Maging mapagpatawad po tayo. Dahil ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito po ay isang makapangyarihang spiritual na gawain na nagpapalaya sa kapwa at sa pagpapatawad sa mga pinatawad. Tinatawag po tayo ng Diyos na magpatawad. Dahil una na tayo ay pinatawad ng ating Panginoong Diyos. Habang pinipili nating magpatawad, pinapalaya din tayo, no, sa kapaitan sa ating mga puso. Pag niyakap natin ang pagpapatawad, niyakap natin yung pagkakasundo. At dahil dyan, nararanasan natin yung kalayaan at mas lubos nating ipinapakita ang pagmamahal ng Diyos sa atin at sa lahat. Mayroon bang tao na kailangan mong patawarin ngayon? Hayaan mong dumaloy, no, ang iyong puso sa pagpapagaling at sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Piliin natin na mamuhay ng payapa, no, at sagana kay Kristo dahil sa pagpapatawad. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, na binibigyan niyo kami ng kapangyarihan na magpatawad. Pagpalain nawa po kami at kami ay makaranas ng kapayapaan sapagkat kayo ang siyang kapatawaran namin. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po tayong magkita sa sunod nating programa sa Sunday. At tayo po ay pagpalain nawa ng ating Panginoon.